Amen? Isang kagalakan po na sama-sama po tayo sa umaga na to na magpupuri at magtataas ng pagsamba sa ating Panginoon. And sabi nga, ang puso ko'y masaya kapag kasama natin ang ating mga kapatiran. Amen po? Amen. And sa ating pag-awit po ng awitin na to, yan, nawa po, yan, pwede po tayo kumikot at batiin po natin yung bawat isa at maranasan po natin yung init ng pagtanggap natin sa kanila. So, sama-sama po natin awitin. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig. Kahit di na pagmasta ang kanyang tanawin. Ang Diyos ang pinupuri natin ko. Ko'y masaya pagkasama ko kayo. Pwede po tayo dito at tayo po'y magbalikan. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig. Ay di na pagmasta ang kanyang tanawin. Ang Diyos ang pinupuri natin ko. Ko'y masaya pagkasama ko kayo. Amin sa Diyos ay umiibig. I love you. I feel when I get together with God's wonderful people. I love that feel when I get together with God's wonderful people. What a sight is to see all the happy faces, praising God in heavenly places. What a feel when I get together with wonderful people. I love the feel. I love the feel that I feel when I get together with God's wonderful people. I love the feel that I feel when I get together with God's wonderful people. What a sight is to see all the happy faces, praising God in heavenly places. What a feel that I feel when I get together with Malakasan po natin ang bawat isa. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig. Kahit di lang pagmasta ang kanyang tanawin. Ang Diyos ang pinupuri natin ko. Ko'y masaya pagkasama ko kayo. Amin sa Diyos ay umiibig. Di lang pagmasta. Kahit di lang pagmasta ang kanyang tanawin. Ang Diyos ang pinupuri natin ko. Ko'y masaya pagkasama ko kayo. Amin sa Diyos ay umiibig. Kahit di lang pagmasta. Kahit di lang pagmasta ang kanyang tanawin. Ang Diyos ang pinupuri natin ko. Ko'y masaya pagkasama ko kayo. Amin sa Diyos ay umiibig. Hallelujah! Hallelujah! Madakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, napakasarap, Panginoon, na damhin ang iyong presensya sa umaga ito. Salamat, Panginoon, sa kagalakan na muling pinaranas niyo sa iyong mga anak sa umaga ito. Salamat, Panginoon, sa pag-isip pa lang namin ng umaga. Naroon na, Panginoon, ang iyong mga biyaya, ang iyong mga pagpapala sa buhay namin dahil muli nakamtan po namin ang panibagong buhay, panibagong kalakasan, Panginoon, na alam namin nagmumula ito sa aming Amang nasa langit. Maraming salamat, Panginoon. At sa oras na ito, Panginoon, patuloy ang aming pagpapasalamat sa iyo. Sa buong isang linggo, Panginoon, napagtagumpayan po namin ito. Ano man po yung mga
Pero alam ko, Panginoon, na ang lahat ng ito ay napagtagumpayan namin. Kaya naman, Panginoon, narito po ang bawat isa sa amin upang ipagpasalamat, Panginoon, ang katagumpayan na inyo pong ipinaranas sa bawat isa sa amin. Maraming salamat sa iyo, aming Diyos. At sa umagang ito, Panginoon, ang bawat isa sa amin, humihingi po kami, Panginoon, ng paglilinis sa aming mga puso, sa aming mga buhay. Alam po namin, Panginoon, na Ikaw, Diyos, na nakakita kung ano man po, Panginoon, ang mga pagkakasala namin sa iyo. Ano man po yung mga pagkukulang namin sa iyo, Panginoon. Lord, patawad. Patawad, Panginoon, upang kami po ay maging karapat-dapat, Panginoon, sa iyong kapurihan sa umaga ito. Salamat, Panginoon, sa lampas langit na pagmamahal mo sa bawat isa sa amin. Hindi man po kami karapat-dapat, Panginoon, pero salamat sa iyong pag-ibig. Nagkakasala man kami sa iyo, Panginoon. Salamat sa tunay na pagmamahal sa bawat isa sa amin. Kaya sa umagang ito, Panginoon, alam namin na nakamta na namin sa iyo ang kapatawaran na iyo pong ibibigay sa amin. Maraming salamat sa iyo, aming Diyos. Salamat, Panginoon. At sa umagang ito, patuloy nga po, Panginoon, na hihingin po namin ang iyong presensya. Ang iyong kadakilaan sa umagang ito, na patuloy po namin maranasan. Na ikaw, Panginoon, ang siya namin maluwalhati. Sa aming mga pag-aawitan, sa iyo po namin ito may alay. Nawa magiging mabangong sa iyo ito, Panginoon, sa iyong harapan. Mapasalamatan ka, Panginoon, namin sa mga awitin na ito. Patuloy nga po, Panginoon, ng kabuuan ng Praise and Worship Team. Panutin niyo po sila, Panginoon, ng iyong pag-ibig. Sa umaga ito, Panginoon, pagpatuloy po namin maranasan ang iyong kaluwalhatian. Salamat, Panginoon. At sa oras na ito, patuloy mo namin dinudulog ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan. Buksan niyo po ang aming mga puso at ihanda mo ito, Panginoon, sa iyong mga salita. Ang mga salita na patuloy na dadaloy sa iyong lingkod. Ang mga salita na ito, Panginoon, na magbibigay ng kalakasan sa aming mga buhay espiritual. Ano man po ang kakarapin namin sa bawat araw, ang mga salita na ito, Panginoon, ang aming magiging sandata. Salamat, Panginoon, sa mga salita na ito. Ito po ang aming magiging kalakasan. Dalangin
kaming ibang sasambahin kung hindi ikaw lamang yan, aming Diyos. Kaya sa iyo namin ipinagkakatiwala ang katagumpayan sa araw na ito. Maraming maraming salamat sa iyo, aming Diyos. Tingin mo ang aming pag-aawitan. Tunghayan mo, Panginoon, ang aming pagsasaya sa araw na ito. At tunghayan mo ang pakikinig namin ng iyong mga salita. Salamat, salamat Panginoon. Wala po kaming ibang ibabalik sa iyo kung hindi ang aming taos-puso na pagpapasalamat. Salamat Panginoon. Maraming maraming salamat po. Ito po ang aming lubos na pasasalamat at pagtitiwala sa umagang ito na maranasan po namin ang tunay na presensya mo. Maraming maraming salamat. Ito po ang aming samot na langit sa tanging makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen! Amen! Hallelujah! Hallelujah! Sa iyo, Panginoon, ang lahat ng papuri, pagdakila at pagsamba. Kapatid ko, ang palakpak na rin ay para sa Panginoon. Mahina pa yan! Hallelujah! Father God, release the fullness of your spirit. Lord, open the floodgates of heaven. Ang tanging o makapangyarihang presensya mo lamang, Panginoon. Umalensoy namin sa umagang ito. Oh! We want to see your glory, Father God. Salamat, salamat. Hallelujah!
Hari ng kalangitan, Hari ng aming mga buhay. Ikaw nag-iisang tagapagligtas sa amin. Lord, maraming salamat. Pagkat hindi man kami karapat-dapat na humarap sa inyo, pero nananatiling nakatayo kami dahil sa grasya mo, dahil sa napakalawak na habag mo, sa napakalalim na pag-ibig mo. Kailanman di namin kayang malirip pag-ibig mo sa bawat isa. Hindi namin kayang maabot o matalos ng aming isipan kung gaano mo kami kamahal. Pero sa umaga na ito, Panginoon, buhay ang puso namin, Panginoon, na hindi magsasawa, hindi mapapagod na sabihin sa mundo na ang Diyos na sinasamba namin sa oras na ito ay Diyos na buhay, na nagligtas sa amin sa kapahamakan. And this is our prayer, Father God. Dinggin mo ang aming mga puso.
Purihin ka, Jesus! Purihin ka, aming tagapagligtas! Maluwalhati ka sa umagang ito, Diyos! Purihin ka! Hari ka taasan! Oh, Diyos! Salamat! Salamat sa pag-ibig mo! Salamat sa iyong habag! Walang hanggan, banal-banal, ikaw ay dakila. Kapag ikaw, Diyos, salamat sa iyo. Tuloy natin sambahin ang Panginoong Diyos. Ang bawat mga labi, sisigaw ng kadakilaan ng pagsamba sa nag-iisang tagapagligtas, ang hari ng kalangitan, ang hari ng kataas-taasan. Oh, we praise you, Jesus. Glorify you, Lord. Hallelujah. 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 Purihin ka. Hallelujah.
din namin, Panginoon, sa umaga ito. Sa nag-iisang Diyos na tagapagligtas ng aming mga buhay. Give you praise. Give you glory, Father God. Jesus' name, amen. God is glory. Tignan po nga natin yung ating mga katabi. Diba sabi sa akin ganda, di akalain na tayo po ay nasa ating pong buhay, di subat akalain na tayo po ay minahal ng ating pong Panginoon. Yan po. Kaya naman hatid sa pagtubos sa atin, sa ating pong mga kasalanan, ating pong Panginoon. Yan, madala tayo sa buhay na walang hanggan at yung ating pong mga ginagawa ay patuloy na magbibigay kapurihan sa ating pong Panginoon. Amen po. Kaya naman sabi nga, nasa atin po na mga tao, sabi nga ay yung ating pong pagpili. Nandyan ang ating pong kalaban, yung Diablo na palagi umaliligid upang siya po ay naparito siya upang magwasak, pumatay, di po ba? Kaya naman, nasa sa atin po. Sabi nga ay minahal po tayo ng ating Panginoon at nasa atin po yung mataos-ataw sa ating puso yung pagpili para po sa ating mga ginagawa Panginoon po. Amen po? Yan. At sa hindi po yun nadala lang din po sa mga lyrics na ating po na inawin. Sabi nga, nasa ganito pa tayo po natin kung tayo po ay nakakilala sa ating Panginoon. Yan po ba kung ating po mabalikan? Subalit sabi nga, hindi na po natin dapat balikan. Kung tayo pinagustuhan, yung ating po mga lumang pagkatao ay talagang inilipin na natin kung tayo po ay iahon, tayo po ay tunay na binago ng ating Panginoon Diyos. Amen po. Kaya naman, yung ating po nga pag-aaralan po ngayong umaga po na ito, sa pagpapatuloy din po ng ating po tema, Here I am Lord, Send Me. Yan, paano po tayo, paano po ba natin masasabi na narito ako, Panginoon? Ako po ang isugo, ipadala niyo po ako. Yan, napaka-ganda rin po mga binahagi sa atin ng nakaraan yun, Pastor Ambik, katungkol po sa kanyang pong mensahe ng pagpapahayag din po ng salita ng Panginoon. Sabi nga, diba na tayo po ay nagpapagamit sa ating pong Panginoon? Masasabi po ba natin na ito po ako, Panginoon, isugo niyo po ako. Yan. At sa umaga po na ito, yan ang ating din po pag-aaralan ngayon, pinamagalan po ito na naririnig po ba ang Diyos? Sa kanya po panamagan sa ating po pagtulungan na Here I am, Lord, send me. Naririnig po ba galing para mamagan ang ating po Panginoon? Hindi na po natin mabasahin yung ating po teksto na nahangin po sa unang Samuel, chapter 3, verse 1 hanggang 21. Kasi po, madadaanan din po natin siya sa pagtatalakay po natin ng mga 3 puntos lang po naman ito para po sa ating pag-aaral ngayong umaga. Sabi nga po, yung aklat daw po ng unang Samuel, yan, sino po yung karakter po dito? Si Samuel. Yan, ito po ay isang napakagandang aklat, napakagandang nilalaman ng Biblia. Yan, gusto daw po ito ng mga bata. Yung aklat po ni Samuel. Dahil bakit po, bakit po natin nasasabi natin na gusto po ito ng mga bata? Dahil sabi nga sila po ay nakaka-relate, lalo na nga po yung mga buhay ng mga bata na papunta na ng kabataan. Yan. At tinataya po dito nung siya po ay kausapin ng ating Panginoon. Yan, siya po ay nasa 12 taong gulang pa lamang. Yan, itong si Samuel, siya po ay kausapin ng ating Panginoon. Yan, mapabasa po natin yan dyan sa chapter 3, verse 1 hanggang 21. Kaya naman po, sabi nga ay ang aklat po ni Samuel, ito daw po isang mahusay na dapat po nating laging basahin o daanan para po
sa ating pong mga ginagawa magbasa ng Biblia. Marami daw po tayong matututunan sa talata po nito, sa aklat po nito, tungkol po doon sa pakikinig po sa salita ng ating pong Panginoon. Yan. Naranasan po ba natin na minsan tayo po ay may kausap sa ating pong cellphone, di ba? Lalo na kung yung kausap natin o tayo na tumatawag ay nandun sa dead spot, di ba? Halos hindi po natin maintindihan o hindi po natin halos marinig. Sabi nga ay choppy. Yung sinasabi na nga iba, choppy ka. Choppy yung dating sa iyo dahil ikaw o yung tinatawagan mo ay nandun sa isang lugar na halos walang signal. Sabi nga ni si tatay ko, dahil yung yung project po namin doon sa lugar po ng Wale, ay talagang napakahina po ng signal. Kaya lagi niyang sinasabi pag tinatawagan ko, ay hindi niya naman maintindihan kasi sinasabi hanggang paulit-ulit. Kasi nga walang signal. Kaya sabi ko nga, ay bumili mo na kayo ng signal bago may bumili ng signal. Kaya sabi nga ay nararanasan po natin yung kaya yung ating pong kausap ay halos hindi po natin marinig o hindi po natin maintindihan yung kanya po mga sinasabi. Kaya nga po, i-relate din po natin dito po sa pamagat ng ating tatalakayin at naririnig po ba natin yung ating pong Panginoon Diyos sa mga ginagawa po natin pananalangin o sa ginagawa natin pagbabasa ng Biblia. Meron po mga sinasabi yung ating Panginoon. Kaya nga po, kung i-relate daw po natin yung ating pong pakikinig o yung ating pong pandinig sa ating Panginoon o sa sinasabi po sa ating Panginoon. Yan, sabi nga ay gaano ba kalakas yung signal mo doon sa Panginoon? Nakapulmar ka ba? O naka-apat na bar lang? 3, 2, kung isa niya, 1 bar, kung isa talagang wala, di ba? Nasa pagkawala ka na talagang signal at naman ako sa dead spot. Naranasan ko rin po yan. Dito po sa may lugar po na kung kailangan malapit ka doon sa kanilang mga tower, ay lalong walang signal, talagang dead spot. Dito po sa may lugar po ng Astra, kung may gano'n, sa may puting buhangin, dito ba, mayroong tower dyan ng smart. Pag malapit ka doon, wala ka talaga signal, dead spot ka talaga yung pero malapit ka doon sa tower. Kaya nga lang, sabi nga paano mo na-rate yung pagdinig mo sa sinasabi sa iyo ng ating pong Panginoon. Kaya nga po, sabi nga kung sinusubukan daw po ng Diyos na tayo mo ay kausapin, lapitan, masasabi po ba natin na naririnig po natin yung ating pong Panginoon? Masasabi po ba natin na malinaw yung sinasabi po sa atin ng ating pong Panginoon? Kaya nga po sa talata po na ito ng unang Samuel na ating pong pag-aaralan na yung paglipat sa panahon na hindi nakikinig yung bansang Israel mula sa ating pong Panginoon. Hanggang sa panahon na malaya nga po dumating yung salita ng ating pong Panginoon Diyos dito po sa bansa po na ito, sa bansa po ng Israel. At yung mga kakaibang yun na nangyari sa pamamagitan ng pagtawag nga daw po ng Diyos kay Samuel bilang isang propeta. Kaya nga po sabay-sabay po natin tingnan yung talatang ito at kung ano yung ating pong makukuhang aral o yung matututunan po natin tungkol sa pakikinig sa Diyos. Lalo na kapag tinignan nga po natin yung lugar ni Samuel at ni propeta Elias na Eli doon po sa kwento po na ito. Kaya nga po, ano po yung sinasabi doon sa unang puntos? Yan, yung pananahimik, yung katahimikan ng Diyos, yung pananahimik po ng ating pong Panginoon. Yan, mababasa po natin siya doon sa verse 1 hanggang verse 3. Ginanyan po natin yung verse 1. Yan, sabi po dyan, sa pamamahala ni Eli, si Samuel ay patuloy na naglingkod kay Yahweh ng panahon yun. Bihira nang magpahayag si Yahweh at bihira na rin ang mga pangitaing galing sa kanya.
Yan, malabo rin noon ang mata ni Eli. Minsan natutulog siya sa kanyang silid. Yan, si Samuel ay natutulog naman sa santuario kung saan nanunulig ang kabantipan bago magmadaling araw at may simple pa yung iliwan sa santuario. Yan, sa kwento po na ito ay talagang makikita po natin na hindi po nagsisimula doon po sa pagsasalita ng ating po Panginoong Diyos. Ngunit sabi nga ito po ay nagsisimula doon sa sinasabi nga po na pananahimik ng ating po Panginoon. Ang nabasa po natin doon sa talatang sa verse 1. Yan, naglingkod nga daw po si Samuel sa harapan ng Panginoon sa ilalim ng pangangasiwa po ni Eli. Yan, si Samuel ay maaaring sinabi nga natin na ito po ay isang kabataan pa, isang bata pa, maaaring siya nga po ay 12 taong gulang. Ngunit, sabi nga, hindi pa rin tayo kakatiyak yan. Alam po natin, basta ang alam po natin itong si Samuel ay nagsimula po siya ng paglilingkod sa Panginoon nung siya po ay bata pa. Yan, sinabi na rin po sa atin ng salita ng Panginoon na bihira daw po na mahayag yung salita ng Panginoon doon sa kanila pong kapanahunan. At wala daw po maraming mga pangitain dahil nga po wala po mga madalang po yung mga propeta. At ito daw po isang panahon ng kasaysayan sa Israel kung kailan ang Israel ay walang komunikasyon sa ating po Panginoong Diyos. Kaya nga po mayroong paminsan-minsan mga propeta, yan tulad ng mga tao ng Diyos na pupunta kay Eli sa makikita po natin yan sa mga huling kabanata po ng aklat po ni Samuel. Ngunit sa pangkalahatan nga daw po ay walang makakahulang salita ng Panginoon o ng Diyos mula para po doon sa bansa po ng Israel. Yun daw po isang magandang bagay. Yan, ay hindi po ito isang magandang bagay. Yung po ba, nasa panahon po o nasa isang lugar ay hindi halos nanitinig yung salita ng Panginoon o yung sinasabi sa Biblia. Yan, ito daw po isang hindi magandang bagay. Ano po sinasabi doon sa Kawikaan 29 verse 18? Kaya sabi po, ang bansang walang patnubay ng Diyos ay puno ng kaguluhan, ngunit papalad ang taong sumusunod sa kautusan. Amen po? Sabi nga, pagka wala pong naghahayag o hindi po nahahayag yung salita ng Panginoon doon sa isang lugar, yan, sabi nga, puno daw po ito ng kaguluhan. Kasi nga po, ang banal na salita o yung kanyang po mga banal na salita, ito po ang mag-gagay po sa atin para po doon sa matuloy po natin pamumuhay. Ito ba? At kaya nga po, sabi nga ay patuloy na ihayag po natin yung salita ng Panginoon. Yan, at yung ating pong iglesia, yan, at nakaraan po namin mag-meeting. Yan, meron po binumukahi yung ating po mga ibang leaders na magkakaroon po tayo ng pagpapahayag ng kanyang mga salita. Magkakaroon po tayo ng Food West. Pupuntahan po natin yung mga lugar. Alam ko naman po, ako ay kumpiyansa na talagang ang mga taga-Great Commandment Christian Church ay hasang-hasa na sa pagpapahayag ng mabuting balita ng ating po Panginoon. Maging agad man yan ng kabataan. Amen po ba? Amen po ba mga kapatid? Handa na po ba tayo? Kaya sabi nga, here I am Lord, send me. Yan, patuloy po tayo na magpagamit, patuloy po tayo na tumayo, ipahayag yung mabuting balita ng kaligtasan. Amen po? Kaya nga po, kagabi lang, siya po, pagkasama doon ng gabi, talagang nakatuto ka o nakapokus ka doon sa ipiprints mo o ipapahayag mo sa komunikasyon. Siguro mga madaling araw po yun, maganda yung nakita ko. Sinasabi sa akin po ng Panginoon, sabi nga ay na sa bawat nakikita po natin, sa bawat nakakasalamuhan po natin, ay patuloy na ihayag po natin. Magkaroon po tayo ng invitasyon sa mga tao kahapon, habang may gumagawa po dito ng salamin. Yan, napulit po yung Panginoon at napalitan na rin po ng salamin ng ating po
audio room na talagang ay kinakausap ko po yung dalawa yung mag-asawa. Dahil nakakamahalin po sila mag-asawa, magkatulog po sila doon po sa kanilang mga pagtatrabaho. Kaya nga po, na-share ko po sa kanila yung mga gawain po dito sa simbahan. Yan, imbitahan po sila. Sabi niya, baka sa susunod na linggo daw, makasama sila dahil tubig po yata na ito, meron po silang naman ng natangan na meron silang gagawin. Kaya nga po, sabi ko ay hindi naman din mawawala o mawawaglit sa isipan na yung makikita ko din sila. Alam mo wala na silang gagawin po dito, yan, makikita ko rin po sila. Kaya nga po, sabi nga ay talagang andun po na sa lahat ng ating pong mga nakakausap ay patuloy na ihayag po natin yung ating pong Panginoon. Nakita ko rin kagabi doon sa aking pong panaginip, yan na kasama ko ni Sister Lauren, meron kami nakakausap na isang matanda na babae na tapos tinanong namin kung ano yung kanyang pinagkakabalahan sa buhay. Ngayon, sabi ko yung matanda ay wala na at kasi nga po, meron na nasa matandaan na rin po siya. Pero maayos pa rin po siya kausap. Ay sabi sa amin, Sister, doon, paano ba ganun? Sige, pisahan mo na, bahaginan mo na. Kaya lang po, bigla ako nagising. Yung pala mag-uumaga na, yung pala. Nagmamadali ako kami sa pag-prepare para pupunta ko dito. Ngayon po yung Panginoon, yung mga ganun sinasabi, mga pangitain na kapag meron pagkakataon na may pasok mo, na makausap mo sila, na may pasok mo yung mabuting balita ng ating pong Panginoon, bakit hindi po natin gawin? Ano po pala mga kapatid? Ayan, yan po, sa baka po ngayong next month, magkakaroon po tayo ng mga gawain ng pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Yan, in-encourage din po yung bawat isa na makiisa po dito, sumama po dito, at kung meron po kayong mga ibang mga o may pinapakita sa inyo yung Panginoon na kung saan tayo lugar na pupunta, yan, open po sa suggestion para po magawa po natin yung ipinapahayag, yung pagpapahayag ng mabuting balita ng ating po Panginoon. Amen po ba lang mga kapatid? Yan, sinasabi nga rin daw po sa atin na salita ng Panginoon na bihira na nga daw po doon sa panahon po na yun yung mabuting balita, yung salita ng Panginoon doon nga po sa bansang Israel. Ito daw po ay hindi magandang bagay. Yan, sabi nga, nabasa po natin doon sa Kawikaan 29, na kapag po ang lugar ay hindi nakakarinig o hindi nababalita yung salita ng Panginoon ay may madalas po yung gawa po ng Diyan po sa lugar po na iyon. O mas madalas po yung kaguluhan. Kaya nga daw po, kapag hindi po tayo nakarinig mula sa Diyos, o hindi po tayo nakarinig ng tinig mula sa Diyos, yung bansa po na yun, yung lugar po na yun ay mas lalo po pa lumalala. Kaya nga po, halos nandun po yung mga gawang tiwali, yung mga kaguluhan, yung walang kapayapaan kang madarama doon sa lugar po na yun. Kapag yung mga lugar ay hindi po naririnig yung mabuting balita ng ating pong Panginoon. Kaya nga po, di ba? Dito po sa ating lugar, di po ba? Yan, talagang napakarami pa po ng mga lugar na dapat pong hayuan o yung mga lugar na nakikita po natin na yung mga sa mga nanunungkulan, di po ba sa ating pong gobyerno ay talagang andun po yung kanila pong kasalumatan o wala pong kapayapaan doon po sa lugar dahil nga po yung mabuting balita ay hindi po nakakayag doon po sa lugar po ngayon. Kaya nga po kailangan natin yung salita ng Diyos, yung paggabayan po tayo po at yung kinakailangan po na panatilihin tayo doon po sa tumid na landas. Yun nga po sinasabi natin na yung kanya po mga banal na salita o yung sinasabi po dito po sa Biblia ay ito po yung talagang magtutuwid po sa atin o yung maggagabay po sa atin tungkol po sa ating pamumuhay, tungkol po doon sa ating katatayuan doon sa lipunan o doon sa lugar ng ating pong pinaroroonan. Kaya nga po,
ito po yung magdadala din po sa atin doon sa matuwid na landas. Kaya nga po, sabi nga, kapag walang salita mula sa ating pong Panginoon, ito daw po ay masasabi natin isang maghatol mula sa ating pong Panginoon Diyos. Tingnan nga po natin, sinasabi po sa Amos chapter 8, verse 11. Yan, sinasabi po dyan, sabi ng Panginoong Yahweh, darating din ang araw na papairalin ko sa lupain ang tagutom. Magululong sila, ngunit hindi sa pagkain, mauuhaw sila, ngunit hindi sa tubig, kundi sa pakikinig ng aking mga salita. Amen po? Sabi nga ay talagang walang mas dakilang paghatol mula sa ating pong Panginoon doon po sa lugar o sa bayan na yung kanya nga pong mga salita ay hindi po nahayag. Kaya nga po yung sinasabi nga natin na yung pananahimik ng ating pong Panginoong Diyos. Yan. Bumalik po tayo doon na sinasabi po sa ating mga teksto sa unang Samuel. Yan, ang salita ng Panginoon ay bihira nga po sa mga araw na yun. Ngunit ang Diyos ay malapit ng baguhin ang lahat ng iyon. Amen po? Kaya si Samuel, siya po yung unang pinangalan ng propeta sa banal na kasulatan mula po doon kay Moises at sa pagtawag kay Samuel ay itinatag po ng Diyos yung tungkulin ng isang propeta upang lumana upang ito pa yung umuha kasama ng paghahari doon po sa lugar po ng Israel. Yan, nabasa po natin yan. Tingnan po natin doon sa verse 2 and 3. Yan, nagbigay po sa atin ang aral para po sa panawagan para po doon kay Samuel. At ang mga detalye po nito ay mayaman daw po sa simbolismo. Yan, ang mga makikita po natin dyan, sabi nga yung mga mata po ni Eli ay mahina na. Sabi nga ay malabo na, nagpapaalala po sa atin ito ng kanyang mahinang espiritual ng mga pangitain. Yan, nakikita din po natin na si Eli ay hindi masyadong matalino pagdating sa espiritual na mga bagay. Yan, akala niya, o ba, kung sa mga unang chapter, yan sa chapter 2, yan, akala niya, lasing yung kanyang asawa si Ana nang nagdadasal dito sa templo. Wala siyang ginawa upang maging yung kanyang mga anak, ay wala po mga ginawa, kundi ito po ay nagkasala at nagbigyan po ng tuyain po yung mga kulong pari. At kaya nga po sinabi na yung mga malabong paningin po ni Eli ay ito nga din daw po ay sumisimbolo doon sa nanlalabong pangitain. Ito daw po ay sumasagisag sa panahon na yung Israel kung kailan ang salita ng Panginoon ay hindi po nahayag. At bihira po doon sa mga panahon nga po na yun, yung mga pangitain po ng ating Panginoon. Na sinasabi rin po sa atin, doon po sa lampara, hindi daw po namamatay. Yan, yung mga saserdote, kailangan panatilihin. Nagdiningas yung kanila pong lampara sa templo tuwing gabi, mula gabi hanggang umaga. Yan, makikita din po naman natin doon sa sinasabi po sa Exodus, chapter 27, verse 21. Kaya nga po, pinapakita po ng mga detalye po na ito, na yung oras po ng pagtawag po ni Samuel ay sa oras po ng hating gabi. Kaya sabi nga, marahil ito po yung mapapunta po magmamadaling araw kung magpupamuwayway. Na nagbibigay din daw po ito sa atin ng isang sinag ng pag-asa. Yan. Kaya nga po, bihira ang salita ng Panginoong Diyos, ngunit hindi sumuko ang Diyos sa kanya pong mga tao, sa kanya pong mga nasasakupan o sa kanya pong mga anak. Kaya nga po, ang lampara ng Diyos ay hindi pa namamatay. Yan po yung mga simbolismo ng mga panahon po na yun. Yung nabasa na po natin doon po sa verse 2 and 3. Yan. Si Eli po ay nakahiga sa kanyang karilimong lugar at si Samuel naman po ay nakahiga sa templo malapit po sa silid na kung saan naroon po yung kaban ng tipan. Yan. Ito daw po yung unang pagkakataon na binanggit na yung kaban ng tipan doon po sa unang Samuel. Ngunit ito daw po ay magiging napakahalaga sa mga susunod po na talata ng ating pong tatalakayin. Yan.
pananahimik ng ating pong Panginoon, hindi ko nahahayag yung kanyang mga banal na salita o hindi ko napapakinggan yung Biblia po sa lugar ng bansang Israel. Yan, pangalawang puntos. Ano po yung ating pangalawang puntos? Yan, panawagan kay Samuel. Yan, tinawag ng Diyos si Samuel. Kaya nga po yung bansang Israel, sabi nga, sa panahon ng spiritual na kadiliman, ang mga saserdote, ito nga daw po ay mga tiwali. Yan, ginawa ng lahat kung ano yung tama ng kanilang sariling mga nakikita, walang salita mula sa ating Panginoong Diyos. At sa konteksto ito, tinawag ng Diyos si Samuel. At tignan po natin yung sinasabi doon po sa verse 4. Yan, siya tinawag ni Yahweh, Samuel, Samuel, namin po ako sa Biblia. Yan. Sabi nga ay, gusto, napakaganda po, verse po na ito na ating pong nabasa dyan po sa verse 4 po na yan. Dahil sinasabi po dyan, narito po ako ang Samuel, sabi po ni Samuel. Balit hindi niya po alam kung sino po yung tumatawag sa kanya. Kaya nga po, sabi lagi po siyang kapag narinig niya po yung kanya pong pangalan, ay pupunta po siya doon kay Eli. Kaya nga po sabi, pupunta po siya doon kay Eli, at sabi niya, narito ako, tinawag mo ako. Yan, at sasabihin po sa kanya ni Eli, hindi ako yun, bumalik ka sa iyong higaan. Kaya bumalik po si Samuel, doon po sa kanyang higaan, at muli po siyang tinatawag ng ating Panginoon. Sinasabi nga naman yung Diyos, patuloy po. Ayan, patakbo siyang lumapit kay Eli at sinabi, bakit po? Sabi ni Eli, hindi kita tinatawag, matulog ka ulit, magbalik ka siya sa kanyang higaan. Verse 6. Subalit, tinawag siyang ni Yahweh Samuel, bumangon siya, lumapit muli siya kay Eli at nagtanong, tinatawag mo ba niyo ako? Sinabi ni Eli, hindi kita tinatawag, matulog ka na. Yan. Ngayon po, sabi nga, yung kagandahan nga daw po ng mga talata po na yan, alam po natin ang sino ang tumatawag kay Samuel. Di ba? Alam po natin na si Yahweh o yung ating pong Panginoong Diyos ang tumatawag po sa kanya. Balik hindi nga po na-recognize ni Samuel kung sino po yung tumatawag sa kanya. Kaya nga lagi, pagka narinig niya po yung kanya pong pangalan, siya po ay nagpupunta doon kay Eli. Yan ngunit hindi na po ito maintindihan po ni Eli na lagi nga po na siya po ay si Samuel ay lagi po nagpupunta sa kanya. Ito po isang panghalimbawa ng spiritual na makikita po natin nga po ito. Ito po isang bahagi ng spiritual na katamaran po ni Eli. Yan nakita naman natin po nakasama sina Eli at Hannah. Yan nakita naman din po natin na si Eli at ang kanya po mga anak. Ay nakikita naman din po natin ito po sa tagpo sa verse na kasama naman po din si Eli at si Samuel. Yan po yung paliwanag sa kanya po ni Eli. Ngunit maaaring nagtataka ka kung bakit hindi alam ni Samuel na ang Diyos na pala yung tumatawag sa kanya. Di ba? Yan, tingnan po natin, sinasabi po sa verse 7. Kaya nga po sabi niya, hindi pa kilala mo ni Samuel si Yahweh sapagkat hindi pa ito nagpahayag sa kanya. Kaya sa ikatulong pagtawag ni Yahweh, muling lumapit si Samuel kay Eli at sinabi, narinig ko pong tinawag ninyo ako. Sa pagkakataon yun, naunawaan po ni Eli na si Yahweh ang tumatawag po sa bata. Yan, hindi po kailanman, sabi nga, hindi po kailanman nakipag-usap ang Diyos kay Samuel sa ganitong pamamaraan noon. Yan, at si Samuel po, kasi nga po, dahil siya po ay bata pa, hindi niya po napagtanto na, hindi niya po na-discern, o hindi niya po na-recognize yung boses po ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, natutunan po ni Samuel na kilalanin ang tinig ng Diyos, kaya ngayon, nakakaroon niya na si Eli ang tumatawag sa kanya at pinabalikan po siya ni Eli doon po sa kanya pong higaan. Yan. At sa panahon nga po na ito, sa nabasa po natin dyan sa verse 8, sa pagkakataon yun, nakukuha ni Eli na si Yahweh po yung tumatawag po doon kay Samuel. Yan. Sa wakas, naisip po ni Eli kung ano po yung nangyayari. Yan. Kaya nga po, tandaan po natin, hindi lahat ng mga
ginawa po ni Eli ay masama. Yan, pinaspasan niya po si ni Eli, yung kanyang po kasama siya sa templo at pinaralangalan ng Diyos yung mga pagpapalang yun. Yan, at sinaway din po niya yung kanyang po mga anak dahil sa kanilang po mga kasalanan, mga pag-alapastangan nga po doon sa mga pulong pari. Kahit na sabi nga ay medyo matamlay lang po noon yung si Eli. Siya po ay mabagal sa pagkilos at mabagal sa pagkuha ng mga bagay. Bagamat siya po ay nagkasala sa pamagitan niya na po ng pagpaparangal sa kanyang po mga anak kaysa bigyan niya po ng parangal yung ating po Panginoon Diyos. Yan. Ngunit, nang malaman niya na ang Panginoon ang tumatawag kay Samuel, nagbigay siya ng magandang payo. Di ba? Dito po sa batang si Samuel. Sinabi niya na sa kanya na humiga siya sa kanya pong higaan at sa pagkakataong ito at siya po, pagka po siya ay tinawag muli ng ating Panginoon Diyos. Yan. Ang pinagbilinan po siya na sabi, kanya po sasabihin, magsalita ka Panginoon sapagkat ang iyong lingkod ay nakikinig. Amen po ba? Na sabi nga, ito daw po ay isang magandang pagkakataon din po upang mabanggit po natin sa ating pong mga panalangin. Di ba? Na bago po tayo dumako sa ating Panginoon, sa ating pong magdulog sa ating pong Panginoon Diyos, sa ating pong panalangin. Napakagandang magsabi o magandang masabi po natin sa ating pong Panginoon, magsalita ka Panginoon sapagkat ang iyong lingkod ay nakikinig. Kaya nga po sa ikatlong pagkakataon, si Samuel po ay bumalik sa kanyang higaan at siya po ay naghintay. Talaga hinintay niya rin po yung pagtawag sa kanyang muli ng ating pong Panginoon Diyos. Ano po yung sinasabi doon sa verse 10? Sabi po sa verse 10, si Yahweh ay lumapit kay Samuel at muli itong tinawag. Samuel, Samuel. Sumagot si Samuel, magsalita po ngayon, nakikinig ang inyong lingkod. Yan, sabi nga ay, pansinin po natin dyan yung dalawang beses na magkasunod ng pangalan o dalawang beses na tinawag ng Panginoon Diyos yung pangalan ni Samuel sa talata po na itong kasampu ng sa verse 10 nga po na yan. Yung sabi nga natin na kapag inuulit po yung mga salita, gaya po na ihandog din po ni Abraham, yung kanyang anak, di ba? Na si Isaac, tinawag din po siya ng Abraham. Di ba? Mababasa po natin yan doon sa Genesis chapter 22 verse 11. At makikita rin po natin, mababasa rin po natin kung nakipag-usap po ang Diyos kay Moises mula doon sa nagniningas na puno, sa isang natawag ng Panginoon. Yan, tinawag din po siya ng ating pong Panginoon, o niyawin ng Moises. Makikita po natin doon sa Exodus chapter 3 verse 4. Yan, si Abraham po, ang ama ng Israel at ang ama ng ating pong pananampalataya. Amen po? At si Moises naman daw po yung tagapagligtas ng Israel at tagapagbigay. Si Samuel, ito daw po yung una sa hanay ng mga propeta na nagtapat na nagdadala ng salita ng Diyos sa kanya pong mga nasasakupan sa kanya sa mga tao. Lahat po ng tatlong lalaki po na ito, mga kilalang mga tao po na ito, sila po yung mga paunahing mga tao sa doon po sa kasaysayan ng bansang Israel. At ibinigay po ng Diyos sa kanilang tatlo yung dobling tawag o yung magkasunod na pagtawag po sa kanila, Abraham, Moises, Samuel. Yan, dahil kailangan, ang kanilang pangalan daw po ay mga pangunahing pagbabago sa kanila po mga buhay. Kaya nga po, ito po yung pangunahing nagbago kay Samuel sa buhay po ni Samuel. Kaya paano tumugon si Samuel sa tawag na ito ng ating Panginoon at tulad nga po na sinabi sa kanya ni Eli, yan, na yung magsalita ka sapagkat nakikinig ang iyong lingkod. Yan daw po ay isang magandang pangitain o panalangin nga po na dapat po natin bagitin kapag tayo po ay nananalangin. Magsalita ka Panginoon sapagkat ang iyong lingkod ay nakikinig. Yan. Sabi nga, hiniling daw po ni Samuel na ang Diyos ay magsalita.
Yan. At nagsalita nga po ang Diyos at malamang na hindi yun ang mensaheng nais o inaasahan ni Samuel na marinig. Ngunit yun ang salita ng Diyos para sa kanya. At tingnan po natin yung sinasabi ko po sa verse 11 hanggang 14. Sabi po niya, sinabi ni Yahweh, hindi magtatagal at may gagawin akong kakinakilabot na bagay sa Israel. Lahat ng makabalita nito ay mabibigla. Pagdating ng araw na iyon, gagawin ko ang lahat ng sinabi ko laban sa sambahayan ni Eli, mula sa umpisa hanggang sa katapusan. Sabihin mo sa kanya na habang panahon kong pangrusahan ang kanyang sambahayan sapagkat binayaan niyang lapastanganin ako ng kanyang mga anak, ni hindi man lamang niya pinahinto ang mga ito. Dahil dito, sinusupa ko na hindi mapapawi ang mga handog ng handog ang kalapastangan ng ginawa ng sambahayan ng Eli. Kaya nga po, sabi nga ay karaniwan po o kinukumpirma po ng Diyos yung mga nakanong mensahe ng paghatol at dinala niya laban po doon sa sambahayan po ni Eli. Kaya nga po yung mga anak ni Eli, sila po ay nagkasala at hindi po sila napigilan ng kanila po ama na si Eli. Ngayon, ang buhay naman ba po ni Eli ay aalisin po sa kanya yung pagkakasaserdote po sa kanya po buong sambahayan. At ang lahat daw po ng mga salita na ito ay ang mahula po na ito ay matutupad ayon po doon sa sinabi po ng ating Panginoon. Yan, yun nga po, mga panawagan po o doon po kay Samuel. At ang tatlong puntos po natin. Yan, isang propeta ang pinatutuhanan ng Diyos. Yan, yun nga yung ating po pinag-aaralan po ngayon na ako po sa buhay po ni Samuel, ito po isang propeta na pinatutuhanan ng ating Panginoong Diyos. Yan, sabi nga ay binasag po ng Diyos yung katahimikan ng mga araw na iyon nang tawagin niya si Samuel at ibinigay yung mga salitang ito. Ngayon, ang tanging tanong ay ano ang gagawin ni Samuel sa mga salitang ito? Yan. Tandaan mo natin na siya ay isang batang lalaki lamang at ito ay isang medyo mabigat na mensahe para doon sa isang batang lalaki na ipinadala sa isang pangkat po ng mga matatandang ng mga punong pari. Ano ba yung sinasabi doon sa verse 15? Sabi nga, natulog muli si Samuel at kinamagahan binuksan ang pintuan ng bahay ni Yahweh. Ngunit natatakot siya sabihin kay Eli ang tungkol sa pangatalin. Sa 16, subalit tinawag siya ni Eli, Samuel, anak, ano po yun? Sabi ni Samuel. Kaya sabi, makikita po natin dito, sa ating po nabasa po na yun, sa verse 15, makikita po natin ay perfectong modelo para po sa pagbigay ang pagbulat ng salita ng ating po Panginoong Diyos. Kaya po hiniling po ni Eli kay Samuel na sabihin sa kanya yung lahat ng sinabi sa kanya ng ating po Panginoong Diyos na walang tinatago o yung walang pagkukulang. Matapat na sinabi sa kanya ni Samuel ang lahat ng sinabi sa kanya ng Diyos at wala po siyang iniliban, wala siyang iniwan. Yan, mapagpakumbaba na tinanggap ni Eli ang salita ng Diyos na binigay nga po, na sinabi nga po ni Samuel, na sinabi ng po sa kanya ng ating Panginoon Diyos. Siya ang Panginoon, at ang sabi nga po ni Eli, siya ang Panginoon, gawin niya ang bumuti sa kanyang paningin. Ito daw po yung mga paraan na dapat po nating laging lapitan yung salita ng ating Panginoon Diyos. Yung taong nag-ahatid ng salita ng Diyos ay dapat matapat na pinapahayag ang buong payo o yung buong sinasabi ng ating Panginoon Diyos na wala po itong kinaliligtaan o walang iniiwan. Mayroong ilang mga nagsasabi, nagpapahayag yung iba. Sabi nga, kapag tumama sa kanya o may patama sa kanya, hindi niya na binabanggit o hindi niya na pinapahayag o hindi niya na sinishare o sa iba. Kasi bukas, nasabi po sa atin, yung salita po ng ating Panginoon ay parang ito sa matalin, ang magkabila ay talin.
ba na talagang sumusugat po ito hanggang doon sa kailan-ilaliman ng ating mga buto sa mga kasukasukan. Kaya nga po, sabi nga, meron naman din po iba na kapag matapang nilang pinapahayag yung salita ng Panginoon, na kapag po yung nakarinig ay talagang tama sa kanya, yun ang ginagawa, hindi na po sila nagpapatuloy sa pagbabasa, hindi na po sila nagpapatuloy sa pakikinig, sa pagsisimba, dahil sinasabi po nila na lagi po silang pinapatamaan. Yan, di po ba? Kaya nga po, sabi nga, ano man yung sinasabi, nung nakaklat po ng Biblia, yan, wala po tayo dapat na iniiwan o iniisang tabi o kinakaligtaan, dapat po lahat ay atin po sinasabi o pinapahayag po ito sa atin po mga nakakausap. Kasi mga binabahagi nyo po, lalo na po sa mga ganito pagkakataon na mas marami po yung nakikinig na kanya po mga salita. Kaya nga po, ito daw po yung paraan na dapat po natin laging lapitan yung ating po Panginoon. Yung lahat ng tao maghahatid ng kanya po mabuting balita. At kailangan din daw po na tayo po ay magpahayag ng kanya po mga salita na wala po tayong pinipili. Sapagkat sabi nga, sapagkat hindi ako nag-aatubili ipahayag sa inyo ang buong kalooban ng ating Panginoon. Kung yung pinapasabi ko, yung pinapagawa sa ating Panginoon Diyos, sabihin po natin, gawin po natin. Dapat natin buong kababaang loob na tanggapin lahat ng salita ng Diyos, yan kahit na ito po ay makakasugat o sinasabi natin na makakatama po ito sa ating mga ginagawa. Yan, dapat po natin malaman na ito po ay galing po sa ating Panginoon Diyos. Sabi nga, yung Biblia o yung kanya po mga salita, ito po yung gabay ng ating buhay na ating po nilalakaran sa mundo po ito. Amen po? Tignan po natin yan, sinasabi din po doon sa Gawa, chapter 20, verse 26 hanggang 27. Sabi po, ayan sa araw nito, sinasabi ko, hindi ako mananagot o mapahabang ang sinuman sa inyo. Sapagkat hindi ako nag-atubiling ipahayag sa inyo ang layunin ng Diyos. Kaya nga po, kung ito po, ang mga salita ng Panginoon ay makakapagbigay po sa atin ng sugat, yan po ba, o masasalit po yung ating mga damdamin. Yan, purihin po yung Panginoon dahil patuloy po tayong tinutuwid ng ating Panginoon sa pamamagitan niya po ng kanya po mga salita. At kung ito man daw po ay makapagbigay po sa atin ng isang inspirasyon para tayo po ay mas lalong mahikayat ng kanya po mga salita upang tayo po ay maglingkod, di po ba? Bakit hindi po natin dapat ibahagi sa iba, di po ba? Na sa pamamagitan niya po ng kanya po mga salita, yan, nagiging inspirasyon po natin ito para po sa ating po mga ginagawa paglilingkod sa ating po Panginoon. Tinanong po natin yung sinasabi po doon sa verse 19 ng unang Samuel. Yan, habang lumakad si Samuel, patuloy siyang pinapatnubayan ni Yahweh at nagkakatotoo ang lahat ng kanyang po sinasabi. Verse 20, dahil dito, kinilala ng buong Israel mula sa lahat hanggang sa Beersheba na si Samuel ay isang tunay na propeta ni Yahweh. Yan. Tapos nga daw po na ipakita ni Samuel ang kanyang sarili na tapat bilang isang propeta para kay Eli. Yan, ginawa siyang propeta ng Diyos sa buong Israel. Yan, gusto. Napakaganda po nung sinasabi po na ito dyan po sa verse 19 hanggang 20. Hindi niya daw po hinayang mahulog sa lupa. Yan, hindi po hinayang ni Samuel na mahulog sa lupa yung alinman sa kanya po o sa alinman sa mga sinasabi po ng ating pong Panginoon. Yan, paulit-ulit na pinagtibay po ng Diyos yung kanya po mga hunda po ni Samuel. Lahat ng mga salita ni Samuel ay diretsyong tumatama po sa target. Yan, di ba? Talaga po may kabutuhan. Wala pong hinayaan ang mahulugan po sa lupa. At nakilala nga daw po ng buong Israel na si Samuel ay isang propeta na pinatutuhanan ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, tandaan po natin, yan, nagsimula yung ikatlong kabanata
sa pagsasara ng bihira nga po doon, yung salita ng Diyos, yung panahon ng nila ni Eli. Yan, nagtatapos po ito na sa pagsasabing sa pamamagitan niya po ni Samuel ay dumating yung salita ng Diyos sa buong Israel. Amen po. Kaya nga po, napaka ganda po o napaka-inang na bawat isa po sa atin. Yan, sa tema po natin na Here I am, Lord. Yan, send me. Yan, dapat na ririnig po natin o naipapahayag po natin yung sinasabi po ng ating Panginoon Diyos. Amen po, para po tayo makapaglingkod, para po tayo maisugo, gampanan po natin yung sinasabi nga po na Here I am, Lord, send me. At sa ating po pagtatapos, sabi nga ay meron pong ilang mga bagay na maaari po natin makuha na po dito sa talata po na ito ating pong binaybay o ating pong aralan mula po dun sa verse 1 hanggang 21. At meron po mga ilang bagay po dyan na dapat po natin matutunan. Una po, yan, nais ng Diyos na makipag-usap sa atin. Yan, nais po ng Diyos na tayo po ay kanya po pag-usapin. Ready po ba tayo? O handa po ba tayo makinig sa sasabihin sa atin ng ating Panginoon? So mga oras po na ito, yan, halimbawa na tayo po ay kakausapin. Handa po ba yung ating pong pagdinig? O malakas po ba yung signal ng ating pong pagdinig para po marinig yung sinasabi po sa atin ng ating pong Panginoon? Yan, hindi lang po nilikha ng Diyos ang mundo, nais ng Diyos na makipag-usap sa bawat isa po sa atin at magkaroon ng kaugnayan po sa atin. Ang Diyos ay palaging nag-uusap. Yan, sa pakipag-usap sa tao, kailangan lang daw po natin na tayo po ay makinig. Amen po? Yan, pangalawa. Yan, hindi tayo palaging nakakarinig ng maayos. Yan, sinasabi po natin kanina, di ba? O sa cellphone, o sa ating mga tinatawagan. Yan, kung isa ay nasa dead spot, kung isa ay walang signal. Yan, handa po tayo palaging makarinig ng maayos. Yan, minsan tayo daw po ay katulad po ni Samuel. Hindi tayo masyadong nakakarinig dahil kailangan po natin ng pagtuturo. Hindi kilala ni Samuel ang tinig ng Diyos hanggang sa ipiniliwanag po ito sa kanya ni Eli. Yan, minsan tayo po ay katulad din ni Eli. Hindi tayo nakikinig mula sa Diyos dahil tayo ay matamlay sa ating buhay espiritual. Yan, amen po ba? Kung minsan, talagang pag-araw ng linggo, ang lakas ng signal po natin na ating po mga espiritual na buhay, di ba? So, paglabas po natin, kung sa araw po ng Lunes, hanggang Sabado, kumusta naman po yung signal po natin, yung pakipag-ugnayan po, yung espiritual na buhay po natin para po sa ating pong Panginoon Diyos. Sabi nga, tandaan po natin, 3 beses po na kinailangan ni Eli para malaman kung yung mga nangyayari po kay Samuel. Ngunit kung isa ay katulad tayo ng mga anak ni Eli. Yan, hindi tayo nakikinig mula sa Diyos dahil tinatakpan daw po natin yung ating pong dahilan para po hindi po natin mapakinggan yung salita ng ating pong Panginoon. At tayo daw po ay masuwayin. Yan, di ba? Kaya nga po, hindi ka makakaasa o hindi po tayo makakaasa na makakarinig tayo mula sa Diyos kapag tinatakpan po natin yung ating pong tenga. Yan, naiis ng Diyos na magpag-usap sa atin, ngunit kung minsan ay hindi natin masyadong naririnig. Naalala ko po yung nung nagkakaroon po ng impeachment, di ba? Ay Justice Corona ngayon, na yung kay Dilima, na yung alam po naman natin, di ba, kilala po natin si Senado babae, Defensor Santiago, di ba, na paano naman talaga siya magsalita, hanggang sa yung si Justice Minardo Guevara yun, na talagang nasa oras ng sesyon ay tinatakpan niyo yung kanyang tenga. Nasa nakita siya ni Miriam Defensor, siya po ay sinuway. Sabi na, siguro bagong na rin si Justice Secretary na yun
patungkol doon sa mga sinasabi ni Defensor Santiago. Kaya nga po, talagang sa atin, yan, bilang mga anak ng ating pong Panginoon, di ba? Talagang nais po natin na marinig yung dinig ng ating pong Panginoon. Huwag po natin tangkahin o huwag natin gawin na takpan po natin yung ating pong tenga. Lagi po natin umugas, dapat lagi po tayo malakas yung signal po natin ng ating pong pakikinig doon po sa sinasabi ng ating pong Panginoon Diyos. Amen po? Yan, pangatlo. Yan, ang Diyos ay nagsasalita sa atin paunahin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Amen po? Sabi nga ay, magbasa lang po tayo ng Biblia. Yan, sabi nga ay talagang sa pamamagitan po ng Biblia, yan, madidinig po natin, makikita po natin yung sinasabi po sa atin ng ating pong Panginoon Diyos. Yan, gusto-gusto, yung tagpo po nito na yung paraan po na bumabalik yung Diyos kay Samuel, yung ba, yan sa ating pinabasa. 4 na beses na dumating ang Diyos at tinawag po yung kanyang pangalan ni Samuel bago po ito nakuha ni Samuel. Ang Diyos ay kahangahangang mapagmahal at matyaga. Andyan po yung mga katyagaan po ng ating Panginoon. Kaya nga po sa ating mga nagagawa na hindi maganda para po sa paningin ng ating Panginoon, yan, hindi po tayo tatakbo ng ating Panginoon Diyos, kundi patuloy at patuloy po tayo makakasapin para po tayo ay mabago. Ganyan po mabuti, ganyan po tayo mamahal ng ating Panginoon Diyos. Amen po? At talagang gagawin na po yung lahat, ayaw na po na tayo po ay mahulog o mapunta doon sa lugar po ng impyerno. Gusto po ng Panginoon, darating po yung araw na tayo po ay kasama niya o kapiling niya doon po sa langit, sumasamba at pupuli sa ating Panginoon. Amen po? Sino po yung may gusto po ng gano'n na tayo po ay makapiling po natin yung ating Panginoon? Amen. Diba? Sabi nga, ang Diyos ay kahanga-hanga, mapagmahal at matyaga. Kung lalapit ka sa Biblia ng may tapat at nakikinig na puso, yan, magsasalita ang Diyos sa iyo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Yan, maaaring hindi po ito makukuha sa akin ng pagkakataon, di po ba? Ngunit patuloy, ito po ay babalik at babalik. Kung hindi po kinakabangutan po natin yung pagbabasa, ay naiingitan po natin yung pagbabasa po ng kanyang mga banal na salita. Umiling po tayo, hilingin po natin sa ating Panginoon at padala niya yung Santo Espiritu at patuloy na bigyan tayo ng kamulungan at kamunuan sa ating pong mga binabasa. At patuloy na tayo ay sasamahan ng ating Panginoon Diyos. Patuloy na maunawaan po natin yung ating mga binabasa. Sabi nga ay kahit na naghahabol ka na ng oras dahil sa iyong gagawin, subalit andun pa rin kapag sinamahan po tayo ng Espiritu ng ating Panginoon, ay talagang andun pa rin yung pagpupursige po natin o dire-diretso pa yung ating pong gagawin pag-aaral o pagbabasa ng kanyang mga banal na salita. Amen po? Sino po nakakaranas ng gano'n? Na kapag diba, ako naranasan ko na po, kapag po nagbabasa ng Biblia, ay talagang isang chapter lang o dalawang chapter, ng 3 chapter. Balik pagkatalaga ito ko sinusubaybayan, sinasamahan ng Holy Spirit, ay talagang andun palagi yung pananamit ko na basahin pa ng sunod-sunod yung Biblia, yung mga banata na yung binabasa. Kaya nga po napakasarap po kapag po tayo ay nagbabasa ng kanyang mga banal na salita, patuloy na tayo po ay ginagabayan ng ating Panginoon. At ang panlima, yan ang Diyos ay nagsasalita sa atin sa pamamagitan nga po ng ating Panginoon Jesus. Yan, sinasabi ng aklat ng mga Hebreo, yan po sa Hebreo 1 and 2. Yan. Noong nakaraan ay nagsalita ang Diyos sa atin, yung mga ninuno sa pamamagitan ng mga propeta at maraming beses sa iba't ibang paraan. Ngunit sa mga huling araw na ito ay nagsalita siya sa atin sa pamamagitan nga po ng kanyang anak. Walang iba kundi yung ating Panginoon Jesus. Yan. Kami nga gusto bang malaman kung sino ang Diyos? Yan. Mayroon pa kung duda sa yung Diyos na sinasamba. Yan, tumingin lang po tayo sa ating Panginoon Jesus. Yan, itong lahat daw po ng mga propeta doon po sa lumang tipan, sila po ay umasa doon po sa ating Panginoon Kristo. Itong lahat din daw po ng kasulatan
ay natupad po sa pamamagitan ng ating pong Panginoon si Jesus. Yan ang ipadala daw po ng Diyos, ang ating pong Panginoon Jesus. Para bang sinabi niya na narinig mo ba ako ngayon? Yan, di ba? Yan nga po, sa pamamagitan niya po ng mga salita ng ating Panginoon, sa pamamagitan po ng ating Panginoon, yan, maririnig po natin yung sinasabi po sa ating Panginoon Diyos. Yan, naririnig po ba natin yung panawagan ng ating Panginoon Diyos para po sa ating mga buhay? Yan, naririnig po ako Panginoon. Yan, sabi nga ay, ang iyong lingkod ay nakikinig. Naririnig po ako Panginoon, isunugunin mo ako. Amen po. Napagay po yung Panginoon sa kanyang mga mensahe ngayong araw po na ito, ngayong linggo po na ito, at patuloy po tayo po ang manalangin. Tunay nga po Panginoon, narito po yung inyong mga anak na nakikinig. Nawa po Panginoon ang iyong mga salita at patuloy po namin may tanim sa aming mga puso, kahit po mga isipan, maging kalakasan po ito na aming mga spiritual na buhay at patuloy Lord na maibahagi din po namin ito sa aming pong kapwa, sa aming pong mga nakakasalunga, sa aming pong pamilya, sa aming pong mga kaibigan, Panginoon, nakakasalunga sa araw-araw. Kaya naman po Panginoon, maraming salamat po Panginoon sa iyong mensahe at nawa patuloy mong lusan ng aming mga spiritual na pandinig upang patuloy po namin marinig po Panginoon ang iyong mga sinasabi patungkol po sa aming mga ginagawang patuloy sa iyo. Bahagi po namin ang iyong mga banal na salita. Maging ito man po, Panginoon, ay sumugat sa aming mga damdamin. Lord, patuloy Lord, masabi po namin ito sa aming po mga nakakausap. Salamat po, Panginoon. At patuloy Lord, samahan po kami sa kabulan na mahagawain po namin ito. At ikaw po sa patuloy na sasama at mag-iingat sa bawat isa po sa amin. Purihin ka, Panginoon, at panawain sa aming talangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Isang mapagpalang umaga po ulit para sa ating lahat. Amen. Tunghan nyo nga po, every gising is a blessing. Naniniwala din po ba tayo na ang giving is a blessing? Amen po. Yan, ma'am. Sige po, yung talata po ating pagsasalusaluhan patungkol po sa ating tithes and offering ngayong umaga nito. Yan, samahan niyo po akong basahin, tayo po lahat. Tandaan niyo ito, ang nagtatanim ng kakaunti ay aanay ng kakaunti, at ang nagtatanim naman ng marami ay aanay ng marami. Amen po ba? Yan, di ba, yan din yung sinasabi sa isang kanta natin na magbigay, di ba? Kung ano ang iyong tinanim, siya ang iyong aanihin. Yan. Ako po bilang isang certified plantita, yan. Hindi pa naman ako sa mga plantita, nagtatanim na po ako. At patunayan ko po yun, siyempre, na sa atin, pag tayo po ay nagtatanim ng kaunti, siyempre, kakaunti din yung magiging halaman o anihin natin. Pero kung tayo po ay nagtatanim naman ng madami, dadami din yung halaman o aanihin natin. Amen po ba doon? Yan. At naniniwala po ako na bilang tayo, mga anak ng Diyos, dapat maging determinado po tayo na maranasan po yung kapuspusan ng Diyos sa bawat bahagi ng ating buhay Kristiyano. Sapagkat kapag tayo po ay nagbibigay sa Diyos, tinatanggap po natin ang lahat ng kayamanan, ng kasaganaan, ang lahat ng kaluwalhatian na nakay Kristo Jesus. Amen po ba doon? Yan. So, bakit nga po ba sinasabi natin na maging generous po tayo sa ating pagbibigay? Ang generosity po ay isang attitude, mga kapatid. Pag tayo po ay tikong, siyempre,
ang pagpapala din ay tikong sa atin. Pero pag tayo po ay nakalahat yan, ang pagpapala din po ay bubuo sa atin. Kaya nga po ang generosity ay meron pong own reward para po sa ating kabutihan. Yan. At bakit nga po ba pagdating sa araw ng linggo, yan, sa ating tithes and offering, syempre, narito yung pagbibigay. At tinutukoy nga po dito, syempre, bakit nga po ba, oo, meron namang time, talent, and treasure. Pero bakit mostly, yan, pag Sunday, dapat naroon yung ating pera. Sabihin nga po natin, money. Yan, tingnan po natin. Meron po mga Bible verses na tumutukoy. Pagdating po sa prayer, 371 times. Ano po, na tinatalakay po yan. Pagdating naman po sa paniniwala o belief, 275 times. Pagdating po sa pag-ibig, ilan? 714 times. Pero alam niyo po ba pagdating sa pagbibigay kung ilan? 2,162 times. Yan po ay according kay Rick Warren. Kung nagbabasa po tayo nagbasa na po tayo ng purpose driven life. Ano po? So pray, believe, love, mga spiritual matters po yan. Pero tingnan po natin pagdating sa pagbibigay kung gaano po karami ang Bible verses. So, sabi ko tama naman, di ba? Bakit nga ba pagdating sa pananalapi, palagi tayong pinapaalalahanan ng Panginoon sa Biblia? Sapagkat, sabi di ba na yung pagmamahal natin sa salapi, kumagami sa nagiging ugat nga po yan ng kasalanan. Kaya nga po, yan, marami pong verses o talata sa Biblia na patungkol po sa ating pagbibigay. Kaya ini-encourage po tayo bilang mananampalataya na tayo po ay magbigay. Maging generous po tayo sa ating pagbibigay. Yan, ano naman po yung sinasabi sa Paradox of Generosity. Yes, from Oxford naman po ito, University, magkasama pong si Christian Smith at Henry Davidson. Yan naman po yung nakita ko. Yan, tingnan po natin yung diagram, yung yung happiness kapag bibigay po ng 10% of our income. Yan po. Napakataas, di po ba, yung graph, yan, pagdating po sa pagiging masaya. Amen po ba? Naranasan po ba natin yun na pag tayo po ay nagbibigay ng 10% ng income po natin, masaya po tayo? Amen, di po ba? How much more pag higit pa? Sabi nga, generous po tayo sa pagbibigay. Di po ba, mas lalo po tayo nagiging masaya? Yan, sa buhay ko po, yan, sa buhay ko ng aming pamilya, siyempre, hindi naman po lang limit sa lahat na nakapagtapos na po kami ng pag-aaral ng mga anak, kaya bakit pa hindi ka magiging generous when it comes to giving? At alam niyo naman po, mas generous din po si God sa pagbabalik po niya sa pagiging generosity po natin. Dahil tandaan po natin, meron po tayong generous God. Sabi ko nga sa katabi mo, meron tayong generous God who is really a giver of everything. Giver of everything. Yun lang po, tapos na, di ba? We have a generous God na giver po ng lahat. Lahat ng meron po tayo. So, challenge po sa atin na magbigay po tayo kung ano ang meron sa atin. Tandaan po natin, di ba? Yung babaeng balo, hindi naman po si God tumitingin sa amount, hindi. Yung kung ano po, yung masaya, maluwag sa ating kalooban. Yung babaeng balo na tinutukoy ko, di ba? Siyempre, napakaliit po nun, isang kusing. Kukumpara naman sa meron ka sa ngayon. Pero hindi po siya nahiya. Amen po ba doon? So mga kapatid, gamitin po natin yung ating pong tithes envelope. Yung the fact na binautismohan po tayo, sinasabi po sa pagtuturo po sa atin, na gamitin po natin yung ating tithes envelope. Ano po? Marahil yung iba, nakakaranas pa rin ng sinasabi natin curse pagdating sa pagbibigay, kasi nga po, hindi po sila tumutupad. Sabi nga, di ba, 2,160 times, napakarami po Bible verses.
So, sige po, tayo po tayong lahat. Kahit anong halaga po yan, mga kapatid, magkaloob po tayo sa Panginoon. Sige, manalangin po tayo. Lord, maraming po salamat sa pagkakataon na ito na muli ay makapagbibigay po kami para sa ikalalagana po ng inyong ebanghelyo dito sa lupa. Salamat Panginoon na member po kami ng Great Commandment Christian Church at yung aming pag-exercise ng pagbibigay ay tunay nga po namin aming ginagawa sa tuwing araw po ng linggo. Dalangin po namin, Panginoon, na pagkalooban niyo nga po kami ng generous heart, generous na pagdating po sa pagbibigay sa iyong kaharian. Maraming salamat, Panginoon. Purihin ka. Ang lahat po na ito ay ginagawa namin, hindi po para sa aming pastor, para sa leaders ng iglesia, kung hindi ito, Panginoon, ay iniutos mo. Salamat sa iyo, purihin ka. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Magbigay na po tayo. Lumapit po tayo sa ating mga announcement. Yan po, prayer worship po sa araw ng Miyerkules. Kita-kits po yung mga pwede mo kumarin 6:30 p.m. po. Yan po, kids choir practice po. Ito yung mga bata na kumantahan nila. Ayan, practice po nila is tuwing Saturday, 9 a.m. po.
sa upper sitio trumpet. Ayan, may protocol sa patuloy pa rin po na meron pa rin po tayo sinusunod na protocol. Ano po? Ayan, stay connected pa rin po tayo sa GCCC online services. Ayan po, patingin na po natin may mga birthday. Sige po mga kapatid, tayo na po tayo. Yan, meron pong meeting mamaya, yung 4-in-1. Madami na po sila. Dati 3-in-1, ngayon 4-in-1 na. Meron na F6. Meron pong meeting po mamaya, lalabag na. At asan na po yung ating po may birthday. Yan, namin po natin, makasama po natin sa susunod na linggo. Dahil Sabado po yung kanyang birthday. Sige po, tayo po lahat kaya manalangin. Makasama tayo sa ating panalangin. Ang maraming Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, tuloy nga po Panginoon, tuloy papasalamat po kami sa tagumpay na aming pong naranasan, na aming pong ginawang pananambahan. Lord, dalangin po namin sa iyo, patuloy na kami samahan, patuloy po kami ingatan po Panginoon sa aming pong madalaling oras ng araw po na ito, ang tagumpay ay patuloy po namin po naranasan. Kaya din po Panginoon, patuloy Lord, lalapit din po namin sa iyo, pati po namin ang magdiriwang, ang magdiriwang kaarawan sa darating pong Sabado ay Jonathan po Panginoon. Lord, dalangin po namin na patuloy po siya ingatan sa kanyang pagtatrabaho, patuloy po siya bigyan ng kalakasan na nagpipisi ng katawan, ng biyaya at pagpapala, ay patuloy po namin i-release ang buhay ng aming kapatid po na ito. Diba? Panginoon, makasama po namin siya sa ginagawa po ng trabahan, yung araw po ng linggo, nang po namin po Panginoon, patuloy po ibigay po sa kanya ng mga biyaya at pagpapala. Sa mga kapatid po namin, nagdiwang ng kanilang mga kaarawan, maraming salamat po sa panibagong taon na hindi natin nagpagpapasa sa Salamat po Panginoon, kami sa amin din po mga kapatiran, nagtatrabaho po Panginoon sa mga bansa. Lord, dalangin po namin na patuloy po silang samahan, patuloy po silang ingatan po Panginoon sa lugar na kanilang mga kinaroroonan, yung pag-uingat po Panginoon, kalakasan ng mga physical ay patuloy po nilang marunanasan. Ikaw pa siya patuloy na magbigay po sa kanilang kaaliwan sa panahon kung sila po ay nalulunod ng Panginoon. Nakalaman po nila yung paglapungan sa buhay na narin po sa kanilang sa Pilipinas. Ibigin niyo rin po Panginoon yung mga kapatid po namin na ito na nagtatrabaho sa ibang bansa upang sila po kaya makaanambahan Panginoon sa lugar ng mga kinaroroonan maging kabahagi din po sila po Panginoon pagpapahayag ng mga banal na salita. Salamat po Panginoon sa mga pastors po namin po Panginoon na ginagamit po sa lugar po na ito ng Great Emmanuel Christian Church. Lord, dalangin po namin na patuloy po silang samahan, patuloy po silang bigyan ng kalakasan ng pisil ng katawan at spiritual na kalungo po Panginoon, patuloy po nilang maranasan. Biyaya po pala po Panginoon ay patuloy Lord na dinideklara sa buhay ng mga pastors po namin ito. Salamat po Panginoon. Pwede sa darating din po ang test po Panginoon sa aming pong gagawin na pastoral meeting sa lugar po ng Malangan. Patuloy Lord na samahan niyo po yung bawat isa po sa amin na dadalo po doon at magawal siya patuloy na magbigay po sa amin ng kahulugan para po sa amin po mga ginagawa patuloy po. Salamat po Panginoon sa bawat isa po sa amin
magkakasama ngayong araw po na ito. Lord, dalangin po namin ang mga ginagawa, mga dahilanan. Lord, sa araw po ng linggo, sa susunod na linggo, Lord, dalangin po namin na nawa makasama po namin sila sa mga ginagawang pagpupuri, pagsamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. At sa bawat isa po, Panginoon, ay tinako mo sa lugar po na ito. Dalangin po namin, patuloy kaming biyayaan po, Panginoon, masasaganang biyaya at pagpapala na magmumula sa iyo. Ang iyong pag-iingat ay patuloy po namin maranasan hanggang sa aming po patuloy pagdating po namin sa pagmatahanan. Maraming salamat po, Panginoon. Ay po namin tagumpayin ang araw po na ito at ikaw po siya patuloy na sasabang pag-iingat sa bawat isa po sa amin. Naway taglayin ng bawat isa yung mga biyaya at pagpapala na nagagaling sa aming sama, pag-ibig na nagagaling sa ating dasana, at ang pagsama ng Santong Espiritu ay patuloy po natin maranasan ngayon at magpakailanman. Amen.